Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-J lovers. So pasensya na kayo kung hindi tayo nakakagawa ng video dahil busy rin sa dinaan kami dito ng malakas na ulan. Wala pa ngayong kuryente sa lugar namin. So wala rin signal ng wifi. So ito mga nakasave ko na to dating video. So ginagawa natin, problem pala nito ay wala siyang power. So kita nyo naman wala siyang power. So yung alamin natin mamaya. So let's get started. So bali dito inalisan ko na siya ng tornilyo. So ito na nga yung loob niya, makikita natin. So focus tayo sa power supply muna. So diyan tayo magpo-focus. Kadalasan dito yung tinatamaan. So minsan hindi rin sa mainboard. So ito muna yung focus muna natin. So kailangan magsukat muna tayo ng voltahe. Titingnan natin yung itong source na to kung ilang voltahe yung nakalagay diyan. So tanggalin ko lang para makita natin. So lapit lang natin. So nakikita nyo naman mayroon tayong 12 volts, negative 12 volts, 5 volts. So yan yung kailangan natin isukatin. Sa kabila, so ganun din, meron siyang 12 volts, 12 volts. So negative and positive. Tara, sukatin muna natin to. At least masarig-sarig siya kundi makonsumo lang sa kuryente. So nakaset na yan mga ka-J lover sa DC para makacheck tayo. So chinek ko na pala yung cord kanina. So pinost ko lang. Okay naman yung cord. So walang problema yung cord. Tapos itong switch chinek ko na rin. Okay yung switch. So nung nag-test tayo, wala ako nasukat. So yan yung ano natin, tennis natin, wala tayong nasusukat. So tinanggal ko pa nga itong ulit yung connection para makasigurado tayo. So inisip ko baka nagda-drop dahil may shorted yung mainboard. Nung pagsukat natin, so wala pa rin voltahe tayo nasusukat. So ang baba. So wala talaga siya. Kita nyo? So pag ganito yung na test niyo, wala kayong nakukuhang volta. So ibig sabihin sa power supply yung problema natin diyan. So diyan tayo magpo-focus. So ang gagawin natin, tanggalin lang natin yung mga tornilyo ng power supply para makabuelo tayo. So diyan tayo magte-test. So iti-test natin yung ganito, power supply. So tanggalin ko lang muna to. So skip na lang natin. So ito na mga ka-J lovers. Tinanggalan ko na siya ng tornilyo. So insulate ko lang siya. Bale, tinest ko pala kanina yung fuse. So okay naman yung fuse, walang problema sa fuse. So okay naman siya. So dito kadalasan chine-check ko muna dito yung diode. So may shorted sa diode, kadalasan hindi na talaga siya magkakaroon ng power o magkakaroon ng voltahe pag may shorted. Nung pag-test natin sa diode, hindi naman siya shorted. So nakikita nyo naman hindi naman siya shorted. So ganyan lang yung matitest mo, akala mo may leak. Pero pag hinang mo na siya, pag tinanggal mo na yan dyan, so okay yung diode na yan. So walang problema yung diode na yan. So kabisado ko na rin kasi itis yung diode kahit nakakabit dyan, basta sa ganitong power supply. So pag tinanggal mo talaga yan, mawawala niya ng parang nakikita mong leak. So okay lang yan. So next naman dito, ito tinis ko yung capacitor, may tira siya ng konti. Yan o. So ibig sabihin okay talaga yung fuse niyan kasi dumaloy sa capacitor yun, supply. So dito chinik ko yung mga itong fuse, kita nyo naman okay naman yung fuse talaga dyan. Tapos nag-check pa ako dito, chinik natin tong resistor, baka hindi natin trigger yung yung IC natin, kaya chinik ko pa yung resistor. Ito diode, akala ko shorted yan pero hindi naman. So diode, dito pa lang diode.
Good. Bali good yung diode. So walang problema naman ang yung diode. So next natin, itong resistor na to, sinasabi ko sa inyo, yan yung yung kailangan natin itispa. Yung isa dyan, yung mataas, itong MIG, yan yung supply. So tinis natin. So hindi ko siya talaga matutali ma-detect kung ilan siyang MIG. Kaya ang ginawa ko dito, hinang ko muna siya dyan para matis ko na maigi. Itong isa, okay, 56K yan, 54 na susukat natin. So ito 150 ohms, so okay naman. So nagsiguro ako dito sa MIG na to kasi hindi ko siya masukat talaga na maigi. Kaya ginawa natin dito, hinang ko muna siya para matis ko talaga siya ng maigi. So pag ganyan talaga mga ka-G lovers, minsan hindi mo siya masusukat na maayos yung ibang resistor kahit digital yung ginagamit mo. Kaya obligado ka talagang ihang muna para matis mo siya kung ilan talaga siya, kung tama pa yung value niya para sa rating ng resistor. So ginawa na natin dito, hinang ko muna to, tapos tinis natin ulit siya. Nung pagtis natin, okay naman siya, wala naman siyang problema pala. So good naman. So ibig sabihin dumadalo yung supply dyan sa IC. So nag-check tayo ng voltage dyan. So mamaya ipapakita ko sa inyo. So yan mga ka-G lovers, yan sinungkit natin. Yan. So sinigurado ko dito, tinis ko talaga siya. So 1.4, so 1.5 meg to mga ka-G lovers. So almost 1.5 na din. So okay naman siya, walang problema yung resistor natin, kaya binalik natin ulit siya. Yan. So next natin dito, yung supply naman ang gagawin natin. I-check natin yung supply. So madali lang naman pag-test ng supply nito, pag-trace. So kabit ko lang to munang resistor na to para makapag-check tayo. So balik lang natin ulit. Yan, niresolder ko pa nga itong IC na to. Akala ko dito loose contact lang. So pero hindi talaga siya loose contact. So akala ko lang. So minsan kanyan ginagawa natin, minsan cold solder, naka-experience na kasi tayo ng ganyan, cold solder lang. Kaya niresolder ko, nagka-okay na. So dito, kahit niresolder ko na, hindi pa rin siya gumagana. So ganito lang pagtitrace niyan mga ka-G lovers, kung alin ba talaga yung pinakasira niyan. Chinek natin yung diode, lahat-lahat ng diode, so okay naman siya, walang problema sa diode. Tapos yung triggering na resistor, yung supply na mataas na value na resistor, okay naman. Kasi pag na-open yon, talagang hindi gagana yung IC niyan. So tinis ko naman itong itong coupler, so okay naman siya. Yan. So akala mo lang may leak yan, pag tinanggal mo yan, okay yan. So kabisado ko na rin yan. Bali dito naman mga ka-G lovers, nagsukat na tayo ng voltahe. So tinis natin yung output. Yan, wala, di ba? Ito yung filter capacitor sa primary, ibig sabihin gumagana na siya kasi meron ng supply, di ba? So ito, wala siya ditong output. Ito yung output sa diode to, wala. Yan yung 5 volts. Tapos yan, tinanggal ko na yung pagka-plug in ko niyan mga ka-G lovers ha. Chinik ko muna dito, ang taas pa ng tira ng voltahe. Yan, pero nagde-drop naman siya. So ibig sabihin hindi totally naglibat siya. So ibig sabihin hindi siya nag-transfer. So may posibilidad na may problema sa primary. Kasi kung nag-transfer agad yan dyan, kung may problema yung secondary, mauubos agad yung supply yan dyan sa capacitor, sa filter capacitor. So chinik pa nga ulit yung mga diode, so okay naman. So ito yung transformer, check natin, okay naman. Yan, okay naman yung transformer, di ba? So ang gagawin natin, iti-trace natin ulit kung saan sa primary, kung ano tinamaan dito sa primary. So pwede kasing inabot yung IC niyan. So ito yung positive niyan, ito takbuhan niyan sa coil, tapos ito yung supply niya.
dadaan siya ng maliit na capacitor. Meron yung dyan capacitor na maliit. So bali yan ang supply natin yun dyan. Yan, ito. Yan, papunta yan dyan. Itong tinitest ko na to, yan parte na yan, may galing yung positive, may dinano resistor, tapos yung mig na resistor, tapos papunta na dyan sa IC, tapos may capacitor. So nagets nyo mga ka-G-lovers. So drain up talaga yung voltahe para hindi sumabog yung capacitor. So nilimit na rin yung current. So test natin ulit. So plug in ko siya. Yan, magti-trace tayo, di ba? Yan, inon ko na siya. So ito yung supply niya sa capacitor to. Drop siya. Wala talaga siyang supply. Dapat mayroon siya dito. So depende. Minsan 3, 4, 5 pataas ng konti. Yung mga ganyan yung supply yan dyan. Depende. Dito mayroon siyang 4. Pagdating dito wala na. Nag-drop na siya. So ibig sabihin may kumakain. Yan. Wala talaga siya, diba? Bali millivolts na lang yung nadidetect natin. So wala tayong na didetect na talagang totally yung pinaka voltage niya dito sa filter na papuntang supply ng ng IC, so sa regulator natin. So ayan mga ka-G-lovers, discharge ko lang to. Magte-trace ulit tayo, check natin kung alin ba yung talagang kumakain ng supply o nagpapadrop ng supply natin. So dinadrop talaga, grabe yung pagka-drop. So test natin, wala na siyang voltahe, so pwede na tayo mag-check. So check natin dito. So, kita nyo naman nag-buzzer. Yan o, kita nyo nag-buzzer. Ito yung filter ng IC natin, maliit lang ito na capacitor. So ginawa natin, tinanggal natin para matrace natin kung alin yung tinamaan, pwede yung capacitor o yung IC mismo. So pag check natin ng capacitor kung shorted ba, so, kita nyo naman hindi siya nag-buzzer. So ibig sabihin hindi shorted yung capacitor, may posibilidad na may tama yung IC. Yan, nagets nyo. Yan, pag tinis natin dito, yun, nag-buzzer ulit, diba? Yan, wala naman ibang tinakbuhan nito kundi IC na. Kasi yung positive nito, galing siya dun sa filter capacitor, yung malaking capacitor. Tapos may dinaanan siya na resistor para mag-drop yung voltahe at mag-limit yung current. Tapos papunta na siya dyan sa capacitor na yan. Tapos papunta na siya dyan sa IC. So ibig sabihin, posibilidad na talaga nasira nito ay IC. So nagets na natin na pwedeng tinamaan na talaga nito ay yung pinaka IC niya na. Kaya wala siyang supply, kaya nagda-drop. So kahit shorted yung IC mga ka-G-lovers, kahit may tama yung IC natin dyan, hindi pa rin pumutok yung fuse. Kasi nga may dinaanan siya na resistor na mataas na value para ma-handle niya yung shorted na IC para hindi siya pumutok. So minsan pag sobrang lakas talaga, minsan inaabot din naman yan, nababasag pa rin yung IC. So kita nyo dito, yan, shorted siya, diba? Shorted na yung IC dyan. Yung negative and positive ng IC ay shorted na. So tanggalin natin para makasigurado tayo. So hindi pa rin pumutok yung fuse kahit shorted na yung IC, diba? Yun nga, pinaliwanag ko sa inyo, may dinaanan kasi siya na napakataas na value ng resistor. Kaya hindi siya nasisira yung fuse. Yan, tanggalin lang natin tong IC, tapos test natin ulit kung mag-buzzer pa ba siya. So ito yung IC niya. Tingnan nga natin. So yan yung IC niya, OB2358AP. So dahil hindi available to mga ka-G-lovers sa akin, so may paraan naman tayo.
Pero at least na-detect na natin yung pinaka problema ay yung IC nya. Kaya pwede natin gawin na paraan nito, pwede tayo magpalit ng universal na power supply na ganito or 4-wire module. So kita nyo wala na siyang shorted, diba? Yan, IC talaga yung tama. So may dalawang option tayo. So pwede tayong gumamit ng universal na power supply board or pwede tayong gumamit ng 4-wire module. Dahil wala tayong ganitong IC, pero mayroon ka naman na IC na pampalit, so go na lang, palitan nyo na lang ng IC. So na-confirm na lang natin na talagang yung IC yung tama. So ganyan lang naman yung pagtitrace nyan mga ka-G-lovers sa mga ganitong power supply. So meron na nga nito nabibili yata sa online yung ganitong power supply mismo. So ito yung gagamitin ko na lang, magpo 4-wire module ako. So ang plano ko sana dito, gagamitin ko yung feedback ng power supply mismo. So self feedback mismo na power supply. Kaya lang naisip ko mga ka-G-lovers, ewan ko lang kung ako nakakaranas ito. Minsan kasi pag ginamit ko yung feedback ng pinaka power supply talaga natin, yung original ng power supply mismo, ginamitan natin ng feedback, hindi natin ginamit yung feedback ng 4-wire module, ay nangyayari minsan nagno-notice. So tinest ko, nag-drop pala yung supply. So baka na ako lang nakaka-experience dito. Kaya ang gusto ko pa rin, yung ginagawa ko pa rin dito, yung ina-adjust ko talaga siya. So hinahanap natin, madali lang naman yung i-trace to. Yung tinanggalan natin yung may malaking solda dyan na papuntang transformer, yun na yung ano natin, yun na yung drain. So dyan na yung kulay red, tapos yung black sa negative. Yan, dito na yung drain. Yan. Yan. So basta tandaan nyo na lang, itong may guhit, yan yung negative. Yan. Tapos yung ano, yung pula doon sa drain. So ito kinabit ko na siya, so hindi ko na pinakita sa inyo kasi sinitap ko na siya. So yung pula dyan sa drain, yan yung may sinasabi ko sa inyo. Tapos yung black sa negative. So mas gusto ko paling piliin yung ganitong ina-adjust. Kaya lang may ang problema naman yung ina-adjust na to, pag kinalawang yung ano natin, yung bias nya, nagkaka-problema din. Pero pag hindi naman, okay lang naman. Minsan nilalagyan ko na lang siya ng stick glue para hindi kalawangin masyado, hindi hamugin. So pwede naman i-fix bias mo yan, sukatin mo lang yung resistor, ay yung resistance niya, tapos palitan mo ng resistor. So ito yung drain, sinasabi ko sa inyo, tapos yung black, yung negative, tapos ito yung sa secondary, yung blue, negative, tapos yung positive, sa 12 volts ko yung positive 12 volts yung kulay yellow. So sinit up ko na siya, nakalagay tayo sa ground yung black test cord, yung red sa 5 volts. So may tips ako sa inyo mga ka-G-lovers kung gagamit kayo nito. So pero kung hindi nyo naman na-experience ko na ginagamit yung self feedback ng power supply na to, na hindi nagda-drop o nagno-notice, so go na lang kayo ng ganyan. Pero ako kasi naka-experience ako na nag-notice, kaya mas pinili ko pa rin yung ganitong ina-adjust. So ewan ko lang baka nagkataon lang siguro ng ganon, pero basta nagpa-fluctuate siya, nagda-drop siya. So nakita nyo naman yung supply 5 volts sakto. So wag nyong gagawin saktong 5 volts yan mga ka-G-lovers, kasi proven and tested ko na yan, nagno-notice yan pag saktong 5 volts, kahit 5 volts yan na nakalagay dyan, kasi nagda-drop pa yan pag may load na. So minsan na read naman, minsan talagang naghang or nagda-drop pag sinakto mo siyang 5 volts, minsan naghang siya, tapos nagno-notice. Yung mga ganyan na experience ko. Kaya gusto ko ganito yung ina-adjust ko para maset ko yung gusto kong voltahe. Kasi pag ginamitan mo kasi ng self feedback, minsan sakto lang na 5.1, 5.2. So pag may load na siya, so kinabit mo na yung connection, nagda-drop na siya. Yan 5.4, pwede na yan. Minsan inaabot ko pa yan ng 5.6. So na-experience ko kasi nagno-notice pag sobrang baba na, nasa 5 lang sakto. So papaliwanag ko yan sa inyo mamaya.
Basta pag may load na siya, ganun na, nagda-drop na siya. So ikabit ko lang to mga ka-D-lovers, tingnan nyo. Hindi ko na siya skip na para malaman nyo na sakto lang talaga yung sinet natin na 5.4. So hindi ko siya sinet sa saktong 5. So minsan yung ginagawa ko dyan mga ka-G-lovers, para hindi kalawangin yung ina-adjust natin, ini-stick glue ko na lang yung paa para hindi kalawangin. Pag kinalawang kasi ganyan, nagmamalfunction, pwedeng tumaas yung voltahe, pwedeng bumaba yung voltahe. So yan yung mga senaryo naman ng ganitong ina-adjust. Hindi tulad din ng yung self feedback nya, yung kukunin mo yung feedback ng power supply mismo, yung coupler nya. So wala kang iisipin na kakalawangin kasi condemn na yung ano yan, o condemn na yung bias natin. Kaya lang basta kung napagana nyo, kasi ako yung nga sinasabi ko sa inyo na experience ko na ginamit ko yung feedback ng power supply mismo. Nalito nga ako kasi lagi siya nagno-notice, minsan natuloy naman, minsan nagno-notice siya bigla. So akala ko may problema sa mainboard, wala na rin pala. Sinukat ko yung power supply, nagda-drop pala. So napansin ko, nagda-drop pala yung voltahe, yung secondary natin. Kaya ganun, nagno-notice siya. Kaya ginawa ko na lang ganito. So yung sinisit up na lang, tinasan ko siya mga nasa 5.4, 5.6, sa mga ganun. Sakto na yan para sa akin, kasi magda-drop pa yan. So papakita ko sa inyo. So ito, pasensya na kayo ha, skip ko na pala kanina kasi chinarge ko yung cellphone ko. Kita nyo may puting wire sa cellphone ko yan. Lalobat kasi yung cellphone ko. So hanap lang tayo ng pwesto nito. Yan, basta nakasit yan mga ka-G-lovers sa 5.4 kanina. So hindi ko na ngayon skip para makita nyo na sinit natin sa 5.4. Tapos kinabit na natin para malaman nyo na tama lang to, sakto lang tong 5.4, 5.6 sa mga ganon. Hindi pwede yung sakto lang 5 kasi yun nga sinasabi ko sa inyo, nagdo-drop pa siya na masyado, kaya nagno-notice siya. So baka maka-experience kayo nag-notice, biglang nagno-notice. So ito na, so plug in lang natin, tapos power on natin na. Yan, kita nyo gumana na siya, meron na tayong clock. So nag-loading na siya, antayin lang natin siya mag-read para masukat natin talaga yung talagang voltahe niya na kinain, o ilang volts yung drain up niya. 5.4 tayo kanina. So okay na, nag-read na siya. So test natin ulit yung 5 volts. So tingnan nyo yung kung ilang yung drain up niya. So test natin yung 5 volts sa 5.4 kanina yung setting natin na setting. Pag tinis mo na siya, yan 4.6 na lang, di ba? Nag-drop na siya, di ba? Yan, pag inalisan mo siya ng this, tapos nag-no this, mataas naman yan. Pero pag may ganitong load na binabasa na siya, yan, bumababa na talaga. Yan, kita nyo naman. So mali yung na-test natin na. Wala dyan ganyan na voltahe. 5 volts, 12 volts, tapos negative 12 volts. Yan, sa 12 volts 10.28 na lang, di ba? Nag-drop na siya, di ba? 10.28, pero okay siya, nag-read siya. Tapos yung negative niyan, ganun din, nasa 10 volts din. So negative 10 volts din. Pag inano mo yan, tinis mo mismo na hindi nakabit yung mainboard natin, wala siyang load, 5.4 sa 5 volts, almost 12 na rin yung ano, yung 12 volts at negative 12 volts. Yan, kita nyo gumagana naman. Dahil gumana na siya, so ang iisipin na lang natin mga ka-G-lovers, paano natin ikakabit tong 4-wire module, kung saan natin siya ipipisto. So kadalasan pag ganito mataas masyado yung nakaangat yung power supply, sa ilalim ko na lang siya nilalagay. So sakto naman yan dyan, tornilyo nyo na lang, butasan nyo, store nyo na. So mataas pa kasi nakataas na nakaangat tong power supply, kaya sakto lang siya dyan sa ilalim. So hindi siya sasayad. Yan, nilagay ko na sa ilalim yung 4-wire module natin.
So, thank you very much sa, ayan, nakaang pa nga yung ano natin, no, coupler. So, thank you very much sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. So, maraming salamat sa lagi niyong pagsubaybay.